Sir, kung ano, i-attach ko na talaga. Nasaan po ang authorization nyo to use, excuse lang po, para makita natin. Saan po ang authorization nyo to use improvised plate? Kasi sir, ito po just for your just for your knowledge. Binili nyo po ang inyong motor back in September 20 of 2024. Di ba po? So ngayon, lalabas po ang OR nyo. Anong OR date? Yeah, thank you for letting me know that. September 19. September 19. So in short po, Paano? ang OR date nyo po, September 19 of 2024. Ngayon, lumabas po itong official receipt that day of registration nyo po is may issued plate number na kayo. Ibig sabihin po niyan, nung back in 2024 pa lang po, meron na dapat plaka to. Remember, there was a memorandum circular na pag binili po ang motor, within 3 days or even sasakyan, meron na pong lisensya. Meron na pong plaka. With electronic payments na meron na tayo, medyo old school pa rin ako. I don't like paying manually. This one naman sa payment ng motor yan. Continuous, kuya, from every dates, continuous po yan. Sa loan yan. Sa loan. Sa loan po yan. Monthly amortization. So every time na I go there, pinapalo ko yung plate ko. Sir, meron na po yan. Ba't ganun? Tapos, kung wala pong plaka talaga yan, there Wala ba should talaga? be an authorization to use improvised plate. And this is not the legal format of an improvised plate. Opo, nasa kanya po. Sir, Yun yung akin na. sige sir, tuturo ko po sa inyo. I'm telling you, brother, na I always go there. Hindi. Kasi nga I don't That pay. is a monthly amortization Oo. thing. Ang plaka po kasi, kung wala sa dealer, it's your responsibility to get it from LTO. Tapos sir, ito, papakita ko sa inyo. Yun yung sinishare ko lang na Apo. point. This one is not authorized. Why? Pag meron kayong plate number, dapat nakalagay po yan. Then sa ilalim nakalagay, plate not available. Tapos nakalagay po ang MB file number nyo po. Hindi po ganon. So meron pong... Hindi man lang ako So ngayon... Sorry, di ako ini-educate din nung So ngayon, dapat balikan nyo ang dealer. Talaga ako Sa dealer. Oo. So gawin nyo... So gawin nyo po ngayon, puntahan nyo si dealer. Paano nyo nalaman doon para ma-educate ko rin yung one more run. Sa OR po. Abala ko na sa iyo. Ang OR po kasi, based on the OR date and the time, kung kailan po nirehistro ang inyong motor, This is it. yes, diba? this is it. So dito po, pag wala pong plate number, ang nakalagay po dito, MB file lang. Ito lang po. So sa inyo, may issued plate number na kayo. Ibig sabihin po niyan, it's already available sa Land Transportation Office. So ngayon, So from the dealer note, what gusto ko lang malaman nasa yung shortcoming eh. Probably- Is it kinuha na ba nila or dinala na ba ni LTO? probably the liaison officer nung dealer, probably may negligence, hindi kinuha sa LTO. But Liaison officer lang. probably hindi ko sure kung saan nyo po binili. So ngayon, the question goes, since almost September, October, November, December, January, February, we're closing to March already. So 6 months already. Kung wala pong binibigay na plaka ang dealer, dapat po verify nyo na to sa LTO. May memorandum circular po ito na once na wala po sa dealer, you have to check with LTO kung nasaan po yung plaka nyo. So since Mandaluyong District Office, probably nasa Mandaluyong LTO po ito. Kung wala po, nasa NCR po ito sa Main, sa East Avenue. Kasi po, Sa tingin nyo, saan na ako? Mag-main na ako? sa Main na po. Kasi sir, just to inform you ito ang failure to attach proper license plates, it's 5,000 pesos. Wala, ito nga sir. Hindi talaga ako aware. Ito nga sir. That's why sinasabi ko sa inyo, ang simpleng huli lang sa inyo, helmet at dress code. Ngayon, since nagkaroon tayo ng konting argumento, di ba, na verify. So this is another violation. What my point is, sir, my point here is, simpleng violation, let's not aggravate it. Tuloy, sir, kasi mali po eh. Hindi, kung mali ang huli ng enforcer, kinutuhan kayo, let's say, or naka-helmet ka, sinadya kang hulihin. That's pamamerwisyo. Ako po mismo, tatanggalin ko at kakasuhan ko yung enforcer. But then again, tama ang huli ng enforcer eh. Wala kayong helmet. Naka-dress code violation kayo. Nakiusap kayo. Remember sir, ang consideration, that's why it's consideration, it's optional. It's not always granted. Diba? Ako kasi, kaya lang nakikiusap. Kasi tingnan mo yung mga address ko, yun lang talaga. Yun nga, sir. Yun lang talaga. The moment we exit our house, the moment we exit a private road, let's say a subdivision, automatically, suot natin ang helmet, suot natin ang sapatos. Why? It's not just about, don't be afraid of the payment eh. Huwag natin isipin yun. Isipin mo na lang yung safety mo. Daming truck dumadaan dito. Worst comes to worst, pag nagkaroon ng aberya, ang truck protektado.
siya makukulong pag nagkaroon ng aberya, eh ikaw. Di ba? The helmet might save you. Or your shoes might save you. Na mamaya may mabaling daliri. Di ba? The mere protection will save you. I hope you understand that, sir. Ha? Ito naman. Alam ko mainit ang ulo natin dahil nahuhuli tayo, pero sana, konting pag-isipan din natin ng maayos yung sinasabi natin. May uwi na pinayos ko lang kanina ko lang din ito, sir. Sir, sinabihan po namin sila. Hindi naman kasi Wait lang po, sir. Wait lang, sir. Binigyan namin sila ng konsiderasyon na 5 minuto para may alis ang sasakyan. kinuha lang ko lang Oo, nagpaalam naman siya kanina, sir eh. Hindi, nagpaalam ka nga po. Kaso 5 minutes lang po yung binibigay namin. Sir, pakitingnan na lang po yung oras sa tow truck. Saka unang-una, bakit po kasi dito pinapagawa? bigla lang kasi, sir. Natakot kasi. Kaya nga po, bawal po kasi yan. Hindi pa, nagpaalam ako, sir. Ako lang baka. Alam mo ba sa araw-araw, talagang dyan kayo gumagawa? Sa araw-araw. Ngayon lang, sir. Hindi ikaw, pero sila araw-araw. Ay, hindi, sir. Doon sa loob kami. Mayroon lang ngayon lang kasi parang apurahan lang kasi ko eh. Na medyo madalian. Wala. Sana sinabihan yung customer nyo na bawal dyan. Bawal dito, sir. Pero may lisensya ka? Meron, sir. So paano hindi mo alam na bawal? Dito, sir, kinuha ko, nagpaalam ako, sir. Badi, halika. Tingnan mo doon may signage, no parking both side. Doon meron. First time, bigla kasi, sir, na dami siya, sir. May signage po na nakalagay, no parking po. Nagpaalam ako, sir, na may tumakbo na nga, sir. Pag hindi po lumagpas ng 5 minuto, bibitawan po namin. Ayan po Kaya yung... nga nandito na ako, sir. Baka, Simula uwi pa ako sa loob. Wait lang. Simula nung dumating kami, kinausap mo. So ngayon, kinausap mo, binigyan ka ng chance para kunin ng lisensya. Kaya nga, wait lang. Binigyan ka ng chance kunin ng lisensya. Unfortunately, hindi ka umabot dun sa binibigay namin konsiderasyon. Kasi nga, 5 minuto bago matow. Sobra-sobra po sa 5 minutong binigay namin dahil pinagbigyan ka na po ng enforcer. Diyan lang kasi sa ako sa loob. Sama na lang po kayo. Kasi may mga trabaho pa ako, mga emergency na trabaho. Ang dami. Sir, hindi po natin pwedeng laging gawing excuse. Kasi nga po, unang-una, kitang-kita naman po na no parking dito. Alam naman po ng lahat na bawal pumarada dito. Hindi, wag mo isisisi dun sa may-ari ng shop. Kasi ikaw mismo driver, alam mo rin dapat. Marami akong trabaho na nasikaso pa mga Sir, hindi po excuse yun. mga trabaho ko. sir. Hindi po excuse yun. Hindi po excuse yun. Dito, sir. Baka pwede na lang. Tikitan na lang kaya. May ticket na talaga yan. May ticket na talaga yan. Ano, huwag na, sir. Pahila, sir. Bakit? Bakit hindi ko hihilahin? Di may ticket na ano ba? May Sa araw-araw kayong gumagawa dito, Hindi, ngayon lang, sir. Kasi naano lang kanina. Madalian lang kasi. sigurado ka, hindi araw-araw? Pupwestuhan kita ng enforcer ko dito. Pupwestuhan kita. Dito na. Sa loob naman kami talaga lagi. Kasi Ito alam nga, naman bawal yan eh. Nakaharang sa bangketa, pinagbigyan ko na nga yan eh. Sa araw-araw, huwag na tayo magkakalokohan. Ngayon na lang, sir. Baka awang mo na, sir. Hindi po. Ngayon na. May ginagawa kayo talaga dito araw-araw.